Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig, kumusta na po tayo? Dalisay ang hangarin na mga framers ng 1987 Philippine Constitution o ng ating saligang batas ng Pilipinas. Ang magkaroon ng kinatawan sa mababang kapulungan ng Kongreso ang ating mga mahihirap at yung tinatawag nating underprivileged na mga Pilipino. Dahil sa pangarap na ito, naisabatas ang Party List Systems Act o Republic Act No. 7941 noong 1991 na inamendyahan naman noong March 3, 1995. Ngunit kapanalig, ang hangarin na ito ng mga gumawa ng saligang batas na kinabibilangan ni Novaliches Bishop Emeritus Teodoro Bacani Jr. ay pangarap pa rin hanggang sa kasalukuyan kahit mayroon ng Party List System Act. The law was never designed to give voice to the voiceless, kapanalig. Bakit? Ang Party List System Act ay para lamang pala sa mga makapangyarihang partidong politikal, trapo, political dynasties sa ating bansa. Noong 2013, ang kapanalig ay tuluyan ng naglaho ang dalisay na hangarin ng party list system sa ruling ng Korte Suprema na ang batas ay hindi lamang para sa mga marginalized sector. Ika nga sa mga powerless, kasali na rin ang mga makapangyarihan. Tinawag ni dating COMELEC Chairman Christian Monsod at miyembro ng 1987 Constitutional Convention na bastardize na ang ruling ng ating Supreme Court. Ang masakit nga, kapanalig, sa nalalapit na 2025 midterm elections sa ika-12 ng Mayo 2025, 190 party list group ang pinayagan at binigyan ng Commission on Elections o COMELEC ng tsansa na punan ang 20% House seat. At hindi na nakapagtataka sa pinakahuling ulat ng poll watchdog ng Kontra-Daya, mahigit 50% ng 190 party list groups ay konektado sa mga political dynasties. Malalaking negosyante, pulis, sundalo, may mga pending na kasong korupsyon, kaduda-dudang advocacies at mga taong nasa poder at kapangyarihan sa kasalukuyang administrasyon. Abay, nakakabahala at nakakatakot ang katotohanan ito, kapanalig. Nakakalungkot na ang kakulangan ng safeguards at mga hadlang sa party list system. Napasok na ito ng mga ruling elite na dapat outsider sa batas. Naging free for all, kapanalig, ang party list system sa Pilipinas. At ang masaklap, tinanggap din nating mga Pilipino ang kabalintunaan, ang kabalbalang ginagawa ng mga politiko at mga negosyante. Patunayan naman natin, mga kapanalig, tayo ay matatalinong botante. Hindi tayo nakukuha sa mga ayudang delata, pera at kung ano-anong pangako. Wala nang silbi ang Party List System Act. Total overhaul ang nararapat gawin dito. Isang radical change, ika nga. Para kay Bishop Bacani, ang Party List System Act ay isang total disaster. The 1987 COM members thought for it as a way for giving voice to the voiceless. The poor who could not be voted because they did not belong to the powerful political parties. Now they have been co-opted by the traditional politicians to further entrench their hold on power. The party list now needs an overhaul so that the traditional politicians are excluded from them and truly voiceless people are represented by them. Tulad ng labor, peasant, urban poor, indigenous cultural communities, women, youth, and such other sectors, isama na natin ang sektor ng kooperatiba. Kaya kapanalig, nakasaad sa Hebreo 13:5, keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Kapanalig, na may magbago ang pananaw ng mga naupo, lalo-lalo na ng Supreme Court ng ating COMELEC. Ang party list po ay para sa mga walang boses.
Sabi nga ni Kristo sa Mateo 25:45, ano man ang gawin sa pinakamaliliit, ginawa mo sa Kanya. Ang party list po, kakapin nyo ang Diyos. Sumayin nyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.